Luzon, Visayas, Mindanao News. Abigail Inocente. Joshua Santos, Nagbabalita ngayon. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, boom period, Bus period, economic fluctuation at presyo. Economic fluctuation, mga epekto nito. alim natin sa pag-uulat ni Nentil Caide. Yes, Abby, si Joshua. Ito nga no, yung mga epekto ng sinasabing economic fluctuation na kung saan nakapalabito ang kalagayan ng iba't ibang bansa. Kung saan nakararanas ito ng pagbago-bago na minsan naging atrasado at hindi kaaya-aya. Namamalas nito ng pagbago-bagong kalagayan ng produksyon, presyo ng bilihin at paggawa sa isang ekonomiya. Balik sa iyo, Abby. Maraming salamat rin sa inyo. Alamin naman natin ang iba pang ulat ni Lincoln. Ang economic fluctuation at ang presyo. Ang presyo ay nakaka-apekto sa economic fluctuation dahil maaaring bumaba o tumaas ang presyo ng mga bilihin. At alamin ang mga presyo sa mga tindahan. Ating panayamin ang mga tindera sa iba't ibang tindahan. Tayo pumanayam ng mga tao na pwede natin tanungan ng kanilang kalibutan. Magkano po ba ang mga presyo na inyong bilibete sa inyong mga bilibete? Mga isang halagang 5. Paano niyo po ba na ano ang mga customer sa inyong mga bilibete? Dahil sabi na ito ay isa. Sa ano lang, sa maganda lang ng tela, cotton, benta namin sa halagang 50 o kaya 100. Sa nasabi. Paano naman po pagka humihingi ng tawad o bawasan yung presyo ng mga tawad? Magkano po ang hinili na bawat mga kami po? Kasi, 20. Kung magtawad 100, ibigay natin na yun. Maraming salamat po ate sa inyong panayam. Ito po ang aking ulat. Balik sa iyo, Abby and John. Maraming salamat, Mary. Mga sektor ng ekonomiya, alamin natin na sa pagbabalik ng Luzon, Visayas, Mindanao News. Sana'y masabi sa awit ko ito, lahat ng ninanais itong puso ko, sana saan man patungo sa buhay. May pag-ibig, may pag-asa, may saya at isay. Sana sa bawat sandali ay matikman pa. Sarap ng simpleng buhay ng pagsasama at simpleng ligaya. Tara na, pagkalan. Malay mo, andyan na ang lang ang hinahanap mo. Nagbabalik ang Luzon, Visayas at Mindanao News. Mga sektor na ekonomiya, alamin natin nga sa pag-ulat. Sa pagsasakatuparan ng layunin ito, ang iba't ibang sektor pang ekonomiya ay may mahalagang bahaging ginagawa. Ito ay naglalayang maitulong at mapabuti ang kalagayan ng mga taong kalangkito at mapaunlad ang utos ng kanilang gawain. At kabilang sa sektor na ito, ang mga pagsasaka, paghahayop, pangisda, pagbubukat at pagmamanukan. At ang informal na sektor sa kabilang dako ay tumutulong upang matugunan ang pangangailangan ng tao sa kalakal at spiritual. Alamin naman natin ang kalagayan diyan ni Chua. Usually, Pakasilokoy, nandito ako ngayon sa taniman ng pakwanan na kung saan makita natin kung gaano kalawak at karami ang tumutubong pakwan dahil na rin sa ating klima. Papakita po natin ang mga pakwan. At napakaganda at napakarami.
isa-interview natin si Kuya. Magandang hapon po, Kuya. Ano po yung pangalan? Mari mo malaman yung pangalan niyo? Kuya Danilo. Kuya Danilo, gaano po kalaki at yun. Kuya Danilo, gaano po ba kalaki ang ginastos nyo dito sa Pakwanan? Kabuan. Nasa 130,000. 130,000 po ang ginastos. 130,000. 130 po lahat ng ginastos na sa Pakwanan na to. Tapos Kuya Danilo, gaano po ba katagal bago maani yung iyong pakwan? Mula sa pagtanim, 70 days ang harvest naman. Mula sa paghulog ng buto, 70 to 80 na kamatagal. 72 to 80 days bago maani ang mga pakwan. Gaano pa kalaki at kinikita ninyo dito sa pakwan? Conforme sa pagka pumabor ang panahon sa isang tao ay kumikita ng 30,000 pataas. Pagka naman hindi yung panahon na yung umulan ay medyo mababa ang mga 15 pababa na yun pagka yung panahon ay kasama tulad ng maulan. Kasi kung pag maulan may sakyan ang nalulunod. Salamat sa iyo, Kuya Danilo, sa impormasyon naming nalaman. Agrikultura, tinitiyak nitong may makakain ng mga Pilipino sa kanilang hapag, lalo na tayong mga Pilipinong malakas kumonsumo sa bigas, mataas din ang pagkonsumo natin sa isda, itlog, karne, bilang pinagkukunan natin ng protina. Mga suliranin sa sektor ng agrikultura, nakaka-epekto ito sa produktibidad ng buong sektor, at alam nating malaki ang papel ng pamahalaan sa paglutas sa mga problemang ito. Malaking hinaing para sa mga magsasaka ang patuloy na pagtaas ng halaga sa gastusin ng pagtatanim. Ayon sa International League of People's Struggle, karamihan sa mga magsasaka at manggagawang bukid ay nananatiling tradisyonal ang paraan ng pagtatanim. Hindi natatapos ang responsibilidad ng pamahalaan sa pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka. Inaasahan na patuloy nitong susuportahan ng mga magsasaka upang tiyakin na magiging produktibo ang pagsasaka, tulad ng pagbibigay ng edukasyon, pautang sa lipunang seguridad at iba pa. Crystal Bian Tabon na nagsiling makatutok sa Luzon, Visayas, Mindanao News, na nag-iwan ng katagang mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumiti.